taong bahay at ngayon makakasama natin si Sir Jet Ramos. Magandang umaga sa iyo. Great morning, Mommy Mabel, and great morning din po, Abay Mylene. At sa lahat ng mga nanonood dito. Hoy, kumusta? Good morning sa'yo. Yeah, okay naman po. Kayo po, kumusta na po kayo? Okay, pero syempre gusto nating matutuhan, ano ba yung Learning Events Management? I think yan ang ginagawa mo ngayon. Oh yes, I do. At yun nga ang pinagkakaabalahan ko at yun ang nagko-consume ng aking panahon. Pero So ano masaya. ba itong learning, tong out of the box learning events? Ano ba? Ang out-of-the-box learning events po ay una, hindi pangkaraniwan sapagkat yan ay hindi ginagawa ng mga traditional na learning events companies. Pangalawa po, yan ay mas time-consuming sapagkat mas kinakailangan ng preparasyon at pagpaplano. Meron palang tinatawag na out of the box. Ano ba yung karaniwan? Bakit nasabing out of the box? Okay, karaniwan po yung mga team building na yan at saka yung mga seminars, conferences na tumatalakay tungkol sa mga pang-akademikong mga usapin at saka mga politika at other similar events. Pero sa out of the box, yun yung mga hindi pangkaraniwang ginagawa gaya ng mga yoga, yung sa mga vegetarianism, at saka other non-traditional na topics. So yun, meron bang iba't ibang uri ito o mga types? Para ano yung mga examples nun? Okay, unang-una yung art-based, yung arts, music. Kasi ang arts at music, hindi natin akalain na yun ay papadevelop sa isang tao holistically. Kasi sa aming negosyo, ginagamit namin ng arts and music to develop empathy, love for self, love for others, and love for society. At saka para mas maging motivated na matuto ng iba't ibang mga skills. Oo nga, kasi ikaw ba, Abay Mylene, mahilig ka ba sa arts? Oh, syempre. Yung arts, halimbawa, yung nabanggit ni Jet dito, yung music. No? Yes. That's part of, di ba? Ang music ay art din. Oh, so pag Yes. mahilig ka sa meron siyang binabanggit na pagka yung music, ito ay isang pwedeng gawin, ha? Aside from yung art na yan, yung music, pwede rin painting, di ba painting. lang? Yun din ang kasama sa amin. Sa ginagawa nyo, in-organize nyo. Yes. Pangalawa namang uri ay physical-based, gaya ng mga exercises. Kasi sa mga na-obserbahan ko mga seminars, conferences, unang-una, ang lahat ng tao ay nakaupo. Limited ang physical activity. And third, walang emphasis sa health and nutrition. Kasi, kaya nagkakasakit ang ibang mga tao kasi sa ka-attend ng mga seminars, conferences, ang ginagawa kumakain, tapos kulang pa sa tulog, lalo na sa mga presenters na kagaya ko. Kaya nais naming ipamahagi ang mga ang physical-based activities. So ito yung in-organize nyo. Yes. Yung Paano mga- nyo ini-inject yung physical Halimbawa activity? na lamang, ang yoga. Ang yoga ay nakapagpapakalma sa atin and at the same time ay nakapagpapalakas ng Yung mga katawan. physical activity like Zumba, pwede yun, di ba? Yes. Zumba. Meron ding gumagawa ng Zumba. Oo. Kaya lang ako, doon ako sa likod eh. Ah, Doon ako sa likod. Para syempre tumaygayin yung mga tao. oo, kasi ang daming physical activities na syempre para yung physical health mo maging okay. Kasi Totoo. Zumba okay yun. Karate pwede rin. Ato pa? At saka pangatlong uri ay real-life practical activities. First aid, mga mountain climbing. Kasi kung kinakailangan natin, kunyari, may emergency, may nasunog, kailangan nating bumaba. Siyempre, tayo, ang tendency natin tumalon. Ang tendency din natin humingi ng tulong, magsisisigaw. Pero kapag marunong na bumaba, ay maliligtas din. Pero the proper way. At saka may kasama ding first aid. Meron ding mga life-saving, like sa mga nalulunod. Kasi sa ating mga organisasyon, syempre hindi maiwasan ng emergencies. At unang-una sa lahat, kailangan natin yan para maligtas ang lahat. Pangalawa, kung mayroon mang nawala, at least hindi nawala ang human power. At pangatlo naman ay para beyond the workplace ay mas madiskarte tayo. Yun. Ano ba yung mga points na kinukonsider mo pag ikaw ay nag-organize ng learning events? Unang-una, SMART goals. Yun. SMART, S is specific, Short, yan.
specific? M is Measurable. measurable, tama. A is attainable. R is realistic. T is time-bound. Kaya kapag kunyari, ang mga learning events namin ay hindi swak sa panahon, ay isinasantabi muna namin. At ginagawa na lang namin, nagfo-focus kami sa iba. Kasi flexibility is the name of the game pagdating sa learning events. Pangalawa naman, yung mga ko-consider natin, promotions, locations, at saka yung price, at saka yung visibility sa social media, kasi hindi na uso yung sa print. Pero hindi ko sasabing hindi uso, pero kailangan din talaga gamitin ng social media to attract more people. Pangatlo naman, kailangan din ng follow-through. Kasi hindi tayo dapat tumitingin sa rami ng tao, kundi sa pagtatangkilik ng tao. Mas maganda magkaroon ng kaunting tao na tumatangkilik kaysa marami na hindi bumabalik. Ayun. Okay, sa Naku, ang iyong ganda nung konti, pero sinabi mas niya. may bumabalik. Ibig sabihin, quality. Yes. Nako, speaking of quality, sayang at wala na tayong oras, Okay pero lang. dapat sana sa mga uulitin, Oo marami naman. pa tayong pwedeng mai-discuss with Sir Jet Ramos. Thank you very much Thank you sa'yo. very much sa'yo. Maraming salamat po, Mommy Mabel and Mommy Mylene. Of course, sige. Parang ikaw yung sanay na sanay siyang Oo. mag-host din. Magbabalik po ang taong bahay. Diyan lamang po kayo. Hindi ba bibigay yan? Hindi Ganun naman. siya ka-sturdy? Okay. Very durable. Okay. Ayan. So for a little challenge, is you put your hand dito. Kasi yun yung Behind the head. Yes, behind the head. Para mas may may force and may weight. Yeah. Oh.